Wawalis na naman sila, mga kababayan ko. Mga babalik pa siya siguro ng mga isa pang beses o dalawa. Ito pa yung kanya lilinisin. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga napipick up niya. Ito yung mga natangay na mga pagpuputol ng lawn. Itong mga to. Yan. Nakikita nyo siguro doon sa amin napakarami. Kasi mas mataas yung lugar, doon nagbabagsakan ng mga debris ng mga pine tree to. Itong mga pine needles yan, mga tapos napagtabas nga ng lawn, mga tawag doon ay grass clippings. Pag nagtatabas kayo ng nagmo-mow kayo, ang tawag doon ay mow. Kabayan ko sa Pilipinas, ang tawag dito ay hindi grass kundi lawn. At ang tawag sa makina nagpuputol ito ay lawn mower, or simply call it mower. Kasi minomow niya o pinaparaanan niya ang grass at may LC doon na matalas na nagtatabas noon. Minsan napupunta sila dito, nawawala naman kagad yun, pero pag marami naipon din. Alright, tawid na tayo. Kita ninyo may konti siyang mist o spray ng tubig para ma-aid ng paglift, paglinis, pagbrush. Kaya you can see na mayroon pang mga debris, pero almost hindi na napapansin, pero babalik pa siya dito. Yung sa amin dito talamak. At nakita ninyo na-fix niya, naayos na niya. Kasi hanggang dun pababa, mataas yun ang takbo ng tubig dito, at yung mga nakalat nadadala dito. Nililinis ko naman yan ng regular, pero sometimes napapabayaan na hindi mo malilis ng araw-araw yan. Kaya hindi naman ganun kagrabe nung nakita nyo naman. Yep, it's kasama yun sa mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan dito. At mukhang nakita ninyo yung pangalan ng town namin dahil nakapaskil doon sa truck. Either baka i-blur ko na yun, or maybe pabayaan ko na at makikita nyo na kung saan ako nakatira dito, kung saan ang aming town dito sa Ontario. We'll see, I'll decide kapag in-edit ko na to. Alright, hanggang dito na lang. At medyo itong Rudy ko ay naninilaw. Masama ang kutob ko na ito ay I hope hindi ito nagkaroon ng disease na tinatawag na Blightwood. No, Blightwood. Iniisip ko yung pangalan ng street. Boxwood blight. Yun yung isang disease na sana hindi tamaan, kasi it's bad news pag yun ang nagkataon. Okay, ayun siya. Okay, balik ulit yung sa cul-de-sac. And hindi ko nahintayin, nakita nyo na naman yun, diba? Nagpapabalik-balik siya dito. At ganun lang. Alright, ito dito ang mga town dito. And yan ang isa sa mga task nila para mapanatiling maayos ang kapaligiran dito. Sa karaming mga town ganyan nangyayari. Pag-usapan pa natin kung paano i-maintain ang garden, ang lawn, at kung bakit pwede kang matikitan kung sakali mang hayaan mong mataas ang damo mo, katulad ng nangyayari ngayon sa aming mga kapitbahay. Kasi hindi na sila homeowners, they're renters, at yun ang problema dito. They don't care about kapaligiran nila, about the surroundings, kasi nga they're just renting. And instead na iba talaga kapag pag-aari mo isang bahay, you care for it. Pero sa kanila, they don't care. And we'll talk about that. Para matitikita sila noon, at yung may-ari. Kaya papalala, sana makagawa ko ng video na yun, at kung paano proseso nun, at kung paano yun. So ganun nangyayari kapag mataas ang damo mo, irereklamo ka ng kapitbahay, tapos pupunta ang city and they will
they will see, have to see it themselves, di ba? Tapos kapag na-confirm nila, they will give the homeowner a ticket. Pag nagawa na yon, pwede i-contest or ilaban yun ng may-ari kahit may ebidensya na. You won't believe na daming lumalaban sa ganon kahit alam nilang wala silang laban, pero they do it anyway, just like traffic ticket, just like yung mga iba nating mga tao dyan na instead of paying the ticket, they just simply contest it, hopeful na makalusot sila, which is hope na hindi nyo gawin yon pag nandito na kayo sa Canada. You know, just practice to be a good citizen. Ngayon, pag kinat yan ng city, usually yung tao nila or sa ibang mga cases, narenta sila ng tao. Halimbawa, nirentahan nila ako and I will charge them. I won't do that, pero usually on lawn care, they will charge it more than they used to charge their customer. At mapipitang bayarin yun ng homeowner. Kahit sabihin lang, ang mahal nito, well, you should have cut it yourself, or you should have cut it in the first place. You should have avoided that ticket in the first place, diba? Yun ang kwento ngayong madali. So yun yung kwentong yun na, at isa sa mga kapitbahay namin dito, officer dito ng kapag may nireklamo mo na mataas, nareklamo ka mataas ang damo mo at gusto mong ilaban, may isa akong kapitbahay dito na siya yung like yung judge, siya yung magde-decide nun kung ano yung nararapat na gawin. And sabi niya sa akin, typically hindi yun nakakarating sa kanyang posisyon, sa kanyang yung argumento na yun, kasi binabayaran na lang ng homeowner, and for the main reason, obvious reason na guilty sila in the first place, diba? Dahil mataas naman talaga ang damo and they have sufficient evidence. Alright, yun lang. At nakagawa ko ng content. Alright, kaibigan, padayon. Alright, isa pang ronda bago ko tapusin ang video na to. U-turn sa harap ko. Ayos. Okay. Hanggang dito na lang. Kaibigan, padayon.